Nga ano mga dre, FKM Hunter 150. Andito mismo sa harapan natin, which is nandito pa rin tayo ngayon sa FKM Caloocan City Branch. And ito yung actual na i-walkthrough ko sa inyo ngayon dito mismo sa video na to. Pero syempre, katulad ng lagi natin ginagawa, before natin ikutin tong actual na motorsiklo na ito, intro muna tayo. Okay, so FKM Hunter 150 is itong okay. So sabihin na lang natin na dual sport type ng Maxi Scoot itong nakikita natin dito mismo sa harapan. And at the same time, mapapansin niya natin na sobrang kakaiba ng itsura netong model nito. Pero before natin syempre ikutin itong motorsiklo na to, alamin muna natin yung pinaka technical specs na meron dito mismo sa model na ito. So, base na rin mismo sa obserbasyon ko dito mismo sa model nito, napansin ko talaga na sobrang kakaiba ng design nito compare sa mga nireview ko at mga nadaanan ko na Maxi Scooter nitong mga kamakailan lamang. At higit sa lahat, sobrang kakaiba talaga. Syempre mapapansin naman natin yan, alam naman na siguro ng marami dito na nanonood sa atin na sobrang kakaiba ng motor na ito, since medyo may pagka-futuristic talaga yung actual na itsura nitong motorsiklo na to. Kung papansinin natin mabuti, dito mismo pa lang sa harapan hanggang dito. So mapapansin pa lang datin dito mismo, ito hindi to pang bobola. Sinasabi ko na sa inyo, napakakaiba ng design nito. Wala akong nakita na design na kapareho nito sa iba pang mga unit na available dito mismo sa Pilipinas or sabihin na natin sa PH market. So syempre, katulad na lagi natin ginagawa, umpisa na muna natin dito mismo sa may bandang harapan yung pag-walkthrough dito mismo sa motorsiklo na to. And also, mapapansin yata natin mabuti dito mismo sa kanyang windshield na non-adjustable pa ito. Hindi naman ganun na sobrang ganun kalaki yung mismong windshield niya or yung mismong visor niya dito mismo sa may bandang harapan. Saktuhan lang talaga, which is tamang-tama lang din talaga para dito mismo sa unit na ito. Then typical na makikita natin sa iba pang mga adventure and dual sport type na scooter is nandito mismo sa taas yung kanyang turning lights or yung signal lights niya, which is ito, naka LED na to, powered by LED lights na rin ito. Hindi makakalimutan yung pinaka unique na bagay dito mismo sa motor na to, which is yung kanyang headlight dito mismo sa may bandang gitna. Ayan, mapapansin natin mabuti may pagka-X to yung alignment ng kanyang DRL, kung di ako nagkakamali dito mismo sa motorsiklo na ito. And sa center point mismo ng kanyang DRL is mapapansin natin na meron itong single projector light dito mismo sa may bandang baba. Ayan, ito yung sinasabi ko na isa sa mga nakapagpa-unique at nakapagpaganda dito mismo sa motorsiklo na to. Especially, maganda rin yung combination ng black and green pagdating dito mismo sa model na ito. And at the same time, maganda rin yung pagkaka-implement ng design nila in terms of their headlight para dito mismo sa motorsiklo na ito. Then meron pa silang additional na dalawang ilaw dito mismo sa may bandang baba. Ayan. So expect natin parang ito yung nagsaserve as mini driving light ng mismo motorsiklo na to. Tama nga yung sinabi nung kausap natin dito kanina, itong unit na ito napaka-futuristic talaga, hindi lang sa itsura, pati na rin dun mismo sa actual na features na meron dito mismo sa motor na ito. Ayan, parang may pagka-projector light din ito yung itsura na itong dalawang na to, ilaw na to dito mismo sa may bandang baba. Ilan ba to? 4? Yan, ang ganda oh, para siya may pagka-owl yung itsura ng nung mismong design ng ilaw niya dito mismo sa may bandang baba. Tapos ayan, isa pa sa napansin ko dito mismo sa unit, sensya na medyo maalikabok lang kay Hunter 150, nakataas yung fender na ito, hindi siya gaanong dikit dito mismo sa may bandang gulong. Specifically, kadalasan nai-implement yung gantong design, including din yung gantong big sa mga adventure type or mga dual sports type na Maxi Scoot na available ngayon dito mismo sa Pilipinas. And also, isa pa sa mga naobserbahan ko dito, yung kanyang suspension, kabilaan niya na is meron ng cover dito mismo sa may bandang taas. Ayan. Then meron din siyang cover dito mismo sa may bandang baba sa pinakadulo ng suspension. Tapos naka dual sport tire na rin ito. So kung hindi ako nagkakamali,
ang tire size nito, hindi, ang gamit nitong gulong is nakakaenda. Tapos ang tire size nito is nasa 120 by 70 by 12 para dito mismo sa front. Then naka disc brake na rin ito. Ayan, tututo ko lang naka disc brake na rin ito. Itong brake niya dito mismo sa may bandang harapan. Model specifically naka tubeless na yan. So ang ganda in terms of design, looks, tsaka yung features mismo sa ilaw. Napakaganda ng motorsiklo na to. Yan yung isa sa mga masasabi ko dito mismo sa motor na to na naobserbahan ko in terms of appearance, tsaka na rin mismo sa mga features na meron dito mismo. Dito pa lang sa front Ngayon tingnan natin yung driver side. Ito may pang adventure din talaga yung itsura nung gantong klase ng instrument panel. But by the way, ito naka fully digital na yan. Included na rin dito lahat yung mga iba pang mga indicators na makikita natin dito mismo sa motorsiklo na ito. Then naked handlebar na rin ang gamit dito mismo, since ayan may pagka dual sport nga yung tema nung mismong motorsiklo na ito. Plus kill switch, tapos headlight switch para dito mismo sa right side controls. Then yung electric ignition or yung electric start button nila. Sa left side naman, meron sila ditong high beam and low beam, which is kakaiba rin yung switch nila dito sa may bandang harapan. Yung hazard tsaka yung mismong turning lights pinagsama na rin in one place. Tapos yung horns, grabe ang astig ng itsura nito pagka tinignan mo na malayuan mga dre. Ayan, ang ganda, sobrang kakaiba, hindi lang doon sa harap, pati dito mismo sa may driver side. Lalo pa to, napansin ko rin to So eto, nakakitay pa rin to take note. Pero ang kagandahan kasi dito, meron siyang pocket dito sa may kabila, which is ito parang pang cup to or pang bottled water. Tapos ito naman is pang cellphone naman. Tapos andito yung kanyang USB charging port sa may bandang baba. Meaning to say, pwede ka rin mag-charge dito sa unit na ito. So walang limit. Depende yan kung magiging setup nyo dito sa mismong motorsiklo na to. Kung pwede nyo ba to gamitin for daily, or po pwede nyo gamitin for trail, since dual sport naman to. Depende sa inyo kung anong gagawin yung setup. Tapos yan, isa pa, syempre since scooter to, wala naman siyang lalagyanan dito. Meron siyang naka-indicate na utility hook. Pag halimbawa may mga dala-dala tayo, especially na lalagay natin sa harapan, like for example bag or mga pinamili natin, sabihin na lang natin mga ba't ibang klase ng mga bagay na naka-plastic, pwede natin ilagay dito mismo sa motorsiklo na ito. So balik lang natin. Ayan, piliin natin yung balik. Then footboard, hindi siya gaanong malaki, hindi siya gaanong maluwag, hindi siya gaanong masikip. Masasabi kong saktuhan lang para dito mismo sa motorsiklo na to. And sabihin man natin na medyo mahaba yung binti mo or yung bias mo, pwede naman. Hindi ka naman masasagi dito mismo sa mga parte ng parte ng motorsiklo na to, na kung saan posibleng bumangga yung tuhod mo. Kung di ako nagkakamali, dito ilalagay ng battery. Ayan, dito nakalagay yung battery nito, dito mismo sa may footboard mismo. Matik yan pag may mga ganito, battery yan. Tapos seats, malambot tong isang to, na medyo may pagkamagaspang yung texture. Sorry pero mabilis lang naman kasi ma-identify yan dito kapag kahit na may plastic siya. Especially ayan, pagka magaspang yung texture niya. Syempre ito, kung pag may mga gantong klase ng upuan na malambot, then at the same time sa scooter pa na implement, sigurado komportable ang upo mo dito. Especially kung ikaw man yung rider, or sabihin na natin ikaw yung OBR nasasakay dito mismo sa motorsiklo na ito. Ngayon, alamin natin yung under the seat. Ayan, buksan natin. Ayun. Yung actual na compartment niya dito mismo sa ilalim nung seat, yun nga lang talagang hindi pa talaga magkakasya yung full face or half face dito. Sadyang yung mga mangilan-ngilan lang mga bagay na kailangan natin dalhin, like for example yung mga kapote natin, dokumento natin, or somehow yung mga mangilan-ngilan pang mga backup na kailangan natin gamitin, like for example tools or pyesa if ever na masiraan tayo. Tapos andito yung kanyang
fuel cap, yung actual capacity indicate ko na nandito kasama nung mismong kanyang fuel gas consumption para dito mismo sa motorsiklo na to. Ayan, makikita nyo mismo sa baba. Then sara na natin. Ang kagandahan din dito mismo sa motorsiklo na to, ayan, yung grab bar niya is meron ng indicated na lalagyan ng top box sa likod. So maganda to in terms na kapag halimbawa ikaw prospect mo magkaroon ng ganitong klase ng scooter or ito mismo scooter na to, hindi mo na kakailanganin bumili ng another top box, another bracket for top box kasi nandito na siya mismo. Top box na lang talaga ang bibilin mo para dito mismo sa unit na to. Then ayan, sa may bandang likuran naman dito mapapansin nating mabuti, wala nga lang cover dito yung kanyang engine bay, pero goods naman kasi nakahalos naman, yakap naman na nung tire hugger yung kanyang gulong dito mismo sa may bandang taas. Then dual shock suspension na rin ito, which is maganda rin yung talbog or yung play nung mismong suspension niya dito mismo sa may bandang likuran since naka dual sports type nga na ito na scooter. Then ayan, naka LED na rin yung kanyang rear lights dito mismo. So including na rin dyan yung tail light, tapos yung kanyang turning lights dito mismo sa may magkabilang gilid. Ang ganda nung design nito, grabe, napaka-futuristic talaga. Ayan. Tapos may kalakihan din yung kanyang fender. Tapos naka-upright din yung position ng kanyang exhaust dito. Ayan. So in overall, based mismo sa assessment ko sa bike na to, in terms of appearance, features, napakaganda na itong motor na to. Kumbaga kung bibilin mo siya dun mismo sa actual na presyo na nabanggit ko nitong nakaraan lang, is totally sulit na sulit ka na talaga para dito mismo sa bike nito. Natapos na nating ikutin tong FKM Hunter 150 and also nabigay ko na rin yung insight ko regarding on this bike. Ang ganda, grabe. So ayun, so syempre natapos na yung walkthrough natin and at the same time meron tayong konting review na ginawa. Syempre alamin na natin yung pinaka price nung mismong motorsiklo na ito. Natin yung price and specs and at the same time na-walkthrough na ko na rin kayo dito mismo sa motor na ito. So hanggang dito na lang muna tayo mga dre. Stay tuned and maraming salamat. Keep safe and ride safe always. Jobs out. Ingat kayo palagi.